Ang madugong labanan ng Thailand at ng Cambodia. Bagamat nagkasundo sa isang ceasefire ang magkabilang panig, may mga nagsasabi na hindi tatagalay maglalaban muli ang dalawa sa tamang oras at sa tamang panahon. Kung hindi tutupad sa tigil putukan, mas marami pa ang mamamatay dahil sa ang dalawa ay parehong may makabagong sandata. Subalit sa gitna ng putukan, bihira lamang ang nakaalam sa tunay na dahilan ng paulit-ulit na sagupaan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pinag-aawayan ay isang mahiwagang templo. Hindi dahil sa kung saan ito itinayo, subalit dahil sa kung ano ang nasa loob nito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Inakusahan ng Thailand ang Cambodia ng paglabag sa napagkasunduang ceasefire. Mariin namang itinanggi ng Cambodia ang paratang at iginiit na sila ay sumusunod at hindi ang unang umatake. At upang maiwasan ang muling pagputok ng karahasan, nagpulong ang mga mataas na opisyal ng militar mula sa magkabilang panig. Ang layunin ay upang masiguro ang pagpapatuloy ng tigil putukan at mabawasan ang tensyon sa mga sensitibong lugar malapit sa border ng dalawang bansa. Hindi bababa sa 40 katao ang nasawi, habang tinatayang 300,000 ang napilitang lumikas mula sa kani-kanilang tahanan. Ayon sa Thailand, ang pinsalang dulot ng labanan ay lumampas na sa 300 milyong dolyares. Kaila sa marami na matagal nang naglalaban ng Thailand at ang Cambodia. Mula pa noong 1941, noong unang sinalakay ng mga Thai ang ilang bahagi ng Cambodia. 1959 muling uminit ang tensyon sa larangan naman ng legal na usapin. Noong taong 1962, nagdesisyon ng isang international court na ibigay ang templo ng Preah Vihear sa Cambodia. Sa mga taong 1984 hanggang 1989, muling sumiklab ang sigalot sa border. Taong 2008, nagsimula muli ang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa. Sumunod noong 2010, 2 beses nagkaroon ng sagupaan sa border. Ang pinakamabigat na banggaan ay noong taong 2011. Kaya marami ang nagtatanong kung ano ba ang sinimulan ng labanan ng dalawang magkapitbahay. Upang matunton ang punot dulo ng gulo, kailangan ay bumalik sa katapusan ng madugong digmaan sa pagitan ng French Third Republic at ng Thai Rattanakosin Kingdom o Kaharian ng Siam, ang ngayong teritoryo ng Thailand. Noong taong 1907, nilagdaan ng France at ng Kaharian ang isang kasunduang tinawag na Franco-Siamese Treaty. Sa panahong iyon, hawak ng France ang kontrol sa teritoryo ng Indochina, kabilang na ang Cambodia. Ang layunin ng kasunduan ay upang matiyak ang boundaries ng mga bansa. At ang resulta, isinuko ng Siam sa Pransya ang ilang teritoryo ng Cambodia gaya ng Battambang, Siem Reap at Sisophon. Kapalit nito, ibinigay naman ng mga Pranses sa Siam ang mga lugar ng Dansai at Trat. Taong 1939 nang binago ang pangalang Siam at ginawang Prophet Thai o Thailand. Sa mga taong iyon, muling lumutang ang issue ng boundary sa pagitan ng dalawa. Nagsimulang mag-ambisyon ang mga Thai na mabawi ang teritoryong nawala sa kanila noong Franco-Siamese Treaty. Sa ilalim ng bagong pamunuan, sinikap ng Thailand na muling angkinin ang mga lugar
na dati nilang hawak. Kaya noong magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, habang abala ang Europa kasama ang Pransya sa pakikipaglaban sa mga Nazis, sinalakay ng Thailand ang kanlurang bahagi ng Cambodia, kabilang ang Battambang at Siem Reap. Sa tulong ng Japan, nakuhang muli ng Thailand ang ilang bahagi ng Cambodia. Subalit matapos ang digmaan noong taong 1946, dahil sa pagkatalo ng mga Hapon, napilitan ng Thailand na ibalik ulit ang mga nasabing teritoryo na kinuha nila sa Cambodia. Dahil sa alyansa, kasama ang Pransya at Estados Unidos, na ibalik sa dating kalagayan ang mga boundary ng dalawang bansa at napasailalim sa pamumuno ng France ang Cambodia, at ang mga lalawigang dating inangkin ng Thailand ay tuluyang naisauli muli. Taong 1953 nakamit ng Cambodia ang kanilang independence mula sa Pransya. Gayunpaman, hindi natapos ang tensyon sa rehiyon, lalo na pagdating sa issue ng boundary at higit sa lahat sa usapin ng sinaunang Preah Vihear Temple. Mula pa noong taong 1954, naging sentro na ng pagtatalo ang templo ng Preah Vihear, isang Hindu temple na itinayo mula pa noong ika-11 siglo. Bagaman nasa gilid ito ng Thailand, iginiit ng mga Cambodians na sila ang may pag-aari nito batay sa lumang mapa ng Pransya noong taong 1907, hanggang sa dinala sa International Court ang issue. Taong 1962, naglabas ng desisyon ang International Court of Justice o ICJ na ang templo ng Preah Vihear ay pag-aari ng Cambodia. Inutusan ng korte ang Thailand na iurong ang kanilang mga kasundaluhan at isauli ang mga kinumpiskang gamit sa loob ng templo. Sa madaling salita, tinanggap ng Thailand ang desisyon ng International Court. Pero may kalakip itong matinding hinanakit. Noong dekada 1970, binalot ng kaguluhan ng Cambodia dahil sa digmaang sibil at sa pag-angat ng brutal na rehimeng Khmer Rouge. Ang tensyon sa bansa ay umabot sa boundary nito, sa bahagi ng Thailand. Nang salakayin ng Vietnam ang Cambodia noong 1979, naging base ng ilang grupong Khmer Rouge ang ilang lugar sa Thailand na pinayagan ng pamahalang Thai. Kumbaga, para sa Thailand, the enemy of my enemy is my friend. Pagsapit ng dekada 90, unti-unting naibalik ang katahimikan na pinangasiwaan ng United Nations noong 1991. Bumuti naman ang ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya ng Thailand at Cambodia. Subalit sa ilalim nito, nananatiling mainit ang issue ng boundary at ng templo ng Preah Vihear. Muling uminit ang tensyon mula 2008 hanggang 2011 nang itinala ng UNESCO ang Preah Vihear Temple bilang World Heritage Site matapos itong hilingin ng Cambodia. Dahil dito, nagsimula ang mga sagupaan sa border. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon ng palitan ng putok at mga labanan na nagresulta sa mga nasawi mula sa magkabilang panig. Noong taong 2013, muling lumapit ang Cambodia sa International Court of Justice upang linawin ang desisyon nito noong 1962. Ayon sa bagong paliwanag ng ICJ, hindi lamang templo ang pag-aari ng Cambodia, kundi pati na rin ang buong talampas kung saan ito nakatayo. Heto na taong 2025, nagsalpukan na naman ang dalawa at sa gitna nito ay ang misteryosong templo. Ang templo ng Preah Vihear ay may malalim na kahalagahan para sa mga Cambodians. Hindi lang dahil sa kung ano ang nasa loob nito, ngunit sa ito ang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan, soberenya at karangalan.
Itinayo ang templo sa panahon pa ng Imperyong Khmer noong ika-9 hanggang ika-12 siglo. Itinuturing na obra maestra ng sinaunang arkitektura na nagsilbing patunay sa kultura at pananampalataya ng imperyo noon. Ito ang pamana sa Cambodia ng kanilang dakilang kasaysayan. Kaya dihado man sa lakas militar, argabyado man sa larangan ng sandatahan, basta nasa pagmamayari ng Cambodia ang templo, sagisag ito ng kanilang tagumpay laban sa mas makapangyarihang Thailand. Sa pinakaloob ng templo, matatagpuan ang lingam at yoni, batong phallic na nakapatong sa paanan ng Diyos na Shiva, Diyos ng pagkawasak at muling paglikha sa relihiyong Hinduismo. Ang mga simbolong ito ay banal na representasyon ng kapangyarihan at paglikha ng sansinukob. Nakaukit sa bato na bumabalot sa mga pader ay mga detalyadong naglalarawan ng mga kaganapan mula sa Mahabharata at Ramayana, dalawang dakilang kwento sa Hindu. Sa mga nakaukit, makikita rin ang mga Diyos na sina Shiva, Vishnu at Brahma, ang Trinity ng Hindu. Mababasa ang mga inskripsyon sa wikang Sanskrit at Khmer na naglalaman ng mga dasal, utos at tala ng donasyon mula sa mga hari. Ang disenyo ng templo ay may malalim na kahulugan para sa mga Cambodians. Sa bawat hakbang patungo sa loob ay pinaniniwala ang paglalakbay sa espiritual na landas mula sa mundong pisikal patungo sa mas banal at mas mataas na antas ng kamalayan. Doon ay unti-unti silang inilalapit sa presensya ng kanilang Diyos patungo sa kaliwanagan. Papasok sa daanan ng templo ay mga engrandeng pintuan na gupura. Bawat isa ay inukita ng imahe ng mga sagradong nilalang tulad ng naga, ang ahas na tagapangalaga, apsara o mga celestial dancers, at devata, mga Diyos na tagapagtanggol. Ito ang mga espiritual na nagbabantay sa templo at humahadlang sa masasamang espiritu. Sa ilang bahagi ng templo, matatagpuan ang mga sagradong balon o lalagyan ng tubig na ginagamit noon sa mga ritual ng paglilinis. Ang tubig sa loob ay napakasagrado. Ito ay bahagi ng paghahanda bago sila humarap sa kanilang Diyos, isang panlinis ng kanilang kaluluwa. Ang templo ng Priya Vihayar ay tinayo bilang isang dambana para kay Shiva, hindi lang upang sambahin ito, kung hindi upang ipamalas ang pananampalataya, sining at kaalamang espiritual ng sinaunang Khmer. Sa mga guho ng batong ito, nananatiling buhay ang kwento ng isang dakilang kabihas ng minsang yumakap sa langit gamit ang pananampalataya at arkitektura. Para sa Thailand, ang templo ay isa lamang gusali, pero sa mata ng mga Cambodians, ito ay ang pinto ng langit. Anong aral ang mapupulot dito? Sa kasalukuyan, medyo tahimik ang magkapitbahay. Subalit kung totoo ang sinabi nila na ang nakaraan ang basihan sa ating hinaharap, makakaasa ang buong mundo na ang dalawa ay muling magbabangayan dahil sa mahiwagang templo ng Priya Vihayar. Sa mga Thai, ito ay isang gusali lamang sa kanilang teritoryo. Pero sa mga Cambodians, ito ay bahagi ng kanilang pananampalataya na minsan ay mas mahalaga pa sa kanilang buhay. Hindi batang sabi, true religion is following the messenger of peace, but spirituality is following the true message of peace. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.